kababayan, ito pa. Kung titingnan nyo, bukod dyan kay Bato de la Rosa, pag mahina-hina po talaga ang pangunawa ng ating mga kababayang Pilipino, madadala talaga kayo sa drama nila. Kasi magpapatugtog lang ng malungkot na kanta, yung tugtog na pang Diyos, mga kababayan, iiyak lang sa harapan ng mga kababayan natin Pilipino, yon makakakuha na ng simpatsya. Ano po, makukuha na yung simpatsya ng mga kababayan natin na mga mahihina yung pangunawa sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Dahil kung titingnan nyo, madadala talaga kayo dito sa drama ni Bongo eh. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag ikaw talaga mahina-hina, madadala ka sa dramang ito ni Bongo. Nadadaanin ka sa paiyak-iyak at paawa. Ano po, ngayon ito i-play po natin. Kinikredit ulit natin ito mga kababayan sa Seminay. Ano po, sana hindi tayo maka-copyright nung kanta. Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya. Nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos, hindi na lang makasuot ng medyas. Ayan. Sinong magmimedya sa kanya doon? Ayan, umiiyak-iyak na yung iba, oh. Ano? Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mijal Thea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Manilet. Kaya siya, ganun siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijal Thea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Matinding aligasyon yan. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Yun na, nagpatugtog na. Matinding aligasyon yon mga kababayan kasi pinapalabas nila dito na yung treatment ng ICC mga kababayan ay hindi maayos. Bakit? Hindi ibinibigay yung gamot ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam nyo ba yung gusto nilang palabasin dito? Gusto nilang palabasin na etong si dating Pangulong Duterte kung nagawa nga daw ipatapon doon, baka magagawa din daw mga kababayan na naburahin na dito sa mundong ibabaw. Yun yung gusto nilang ipaintindi sa mga kababayan nating Pilipino. Gusto nilang utuin ang mga kababayan nating Pilipino gamit yung ganyang klaseng mga salita. Pero kung tutusin mga kababayan, ito po ay isang malaking paninira nila sa International Criminal Court na talagang kung titingnan ninyo, sinabi naman mismo ni Judge Motok na tinututukan nila yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Tapos papalabasin dito sa Pilipinas na hindi na ibibigay yung gamot, tamang gamutan. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Bah, galing mo naman. Gusto nyo parahin ko yung medisina niya? Dami naman drama ng mga to. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko, yan. pinabang kayo sa panahon napinansin kayo ni Tatay Digong. Ito, yung mga politiko daw na nakinabang kay dating Pangulong Duterte, ito, nanunumbat na. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Bah! Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan na palpak talaga yung si Mijal Thea. Bakit? Si Mijal Thea daw ang nagsabi kay Bongo na hindi daw pinapainom ng ICC. Ano po, or hindi iniintindi daw. Kasi tinutukoy nila doon sa The Hague, Netherlands, hindi daw na ibibigay yung gamot ni dating Pangulong Duterte. So pinapalabas nila pangit yung treatment ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte pagdating sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan.
Yun yung gusto nilang palabasin dyan para makakuha ng simpatya sa mga kababayan Pilipino natin. Pero sala po yan. Kasi parang ang dating, sinisiraan nyo ang ginagawang treatment ng ICC kay dating Pangulong Duterte doon. Pinapasama nyo yung nangyayari doon po sa ICC dito sa Pilipinas. Pangit yan mga kababayan. At ang nagsabi daw sa kanya walang iba kung hindi, etong si Mijaldea na gumawa ng fake news na kinidnap daw, etong si dating Pangulong Duterte. Pagbaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Nilet yun, alam ni Ies yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Oh. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi, pagdating na, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Oh. Pero, bagamat, since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Sabi dito yung pagmumura sa Hong Kong para namang walang sakit. Kaya nga po nakakapagtaka 'di ba mga kababayan? Kahit ako nagtataka din. Ang lakas-lakas nung nasa Hong Kong. Tapos nung aarestuhin na doon na medyo naghinahinaan, saka ba naman nagkatala. Naka-oxygen pero hindi naman pala nakakabit mga kababayan doon sa mismong tangke ng oxygen. Tapos sa pinakamasakla pa dyan mga kababayan, nung naando dun sa yung appearance, yung first appearance ni dating Pangulong Duterte dun sa first hearing, ewan ko ba kung sinasadyang wag banggitin ng maayos yung pangalan or talagang may nararamdaman. Pero kung ano man yun mga kababayan, sila na lang yung makakapagpaliwanag nun. Pero ang sa akin kasi, ang lakas-lakas nung nasa Hong Kong, nakakapagmura pa, nakakapang-alipusta pa sa international criminal court mga kababayan. At saka siya naman din na nagsabi na matagal na niyang hinihintay etong International Criminal Court at pag dumating nga daw mga kababayan yung arrest warrant, yung aresto sa kanya ay sisipain pa nga daw niya. Kaso lahat ng yon hindi nangyari kasi nga na-aresto agad siya. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors, i-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para kumaba ang kanyang buhay. Schedule siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Oh, yan! Sinong nananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Tandaan nyo yan mga kababayan pati gamot daw ipagkakait. Ibig sabihin, hindi maayos yung ginagawang treatment doon sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte kasi pati daw gamot ipinagkakait. Umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Mama Nilet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Mijaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nasuot ng kanyang suot kahapon. Hoy Bongo, lagyan mo naman ng luha yung drama mo. Lagyan mo naman ng luha para maniwala yung mga kababaeng Pilipino natin. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam niya naman lamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mijaldea, saan siya dinala. Alam ko na umulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya,
Ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilang umiyak. First time ko umiyak talaga. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Oh, iyak na! Lagyan mo ng luha! Pero, Putik. tapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Di ba? Alam nila mga kababayan eh. Pag gumawa sila ng kaguluhan, babalik din sa kanila lahat ng yon. Kita nyo, kahit si Bongo, binibigyan ng paalala, eto mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi pagsisisihan nila habang buhay yan. Kaya nga yung ginagawa ni Basti Duterte na nagsasalita siya ng kung ano-ano laban sa gobyerno, parang ang dating hinihikayat pa niya na labanan ang ating gobyerno. Kasi lalaban siya, fight back yung sinasabi niya. Lalaban siya pabalik. So parang ang dating nun mga kababayan, pinapalakas niya pa yung loob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para kagalitan lalo ang gobyerno. Alam nyo ba, pagka hindi napigilan yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng gulo, yan na mga kababayan, ang mitsa na magkakaroon ng desisyon galing sa palasyo na pagsisisihan po nila. Sa totoo lang. Kasi aminin man natin or hindi, lahat naman po tayo talagang alam na ganyan yung possibility na mangyari kapag hindi napigilan itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. At mali yung naging hakbang po nila, babalik sa kanila lahat yan. So ngayon kahit itong si Bongo, pinapaalalahanan din itong mga taga-suporta ni Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Iyak na! Pasensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Ano yan, sumbat? Huwag nyo na mangayaan. Sabi ko nga, yan ang problema kasi sa inyo. Gagawa kayo ng isang bagay sa kapwa nyo politiko, kailangan ibalik sa inyo. Kailangan may kapalit. Dapat kung gumagawa kayo ng bagay, tinutulungan nyo yung kapwa nyo politiko, dapat hindi na kayo nag-aasam o humihingi ng kapalit. Dapat hindi ganon, na pagdating ng panahon na kayo yung nasa alanganin, mananawagan kayo at sasabihin ninyo, isusumbat nyo lahat ng ginawa ninyo at pagpansin ninyo doon sa mga politiko. So utang na loob pa pala nung iba mga kababayan nating politiko na pinansin sila ni dating Pangulong Duterte at saka nitong si Bongo at kailangan nilang magbalik ng utang na loob. Parang ganun kasi mga kababayan yung sinasabi dito nitong si Bongo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. tulog pa ba kayo sa gabi? Nakikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Grabe. Setyembre. Grabe yung drama dito. 6 na buwan. Yak! 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, Yun. ako mismo. Sumbat na naman. Pero isa dyan, nasintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong na paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito, gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglikuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niya tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Alam niyo mga kababayan, doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, eto lang yung sagot sa mga yan eh. Eto dapat ang isinasagot sa mga yan mga kababayan. Wait lang, alam ko i-share ko yun dito eh. Yan! Eto dapat ang ano... DDS. Eto dapat yung isinasagot sa mga yan mga kababayan eh. Eto yan. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng DDS. LBM lang yung alam ko. Pero ngayon, alam ko na kung anong ibig sabihin ng DDS. Kung sinusuportahan nyo si Bongbong Marcos at saka si Duterte, go ipaglaban nyo yan. Susuportahan ko kayo. Pero hindi ko kailangan problemahin ang problema ng ibang tao. BAM!
Mas problemahin ko pa kung bukas, paggising ko, makakahinga pa ba ako 3 times a day? Tama! May kakainin pa ba kami once a day? Makakatai pa ba ako bukas? Kaya bago natin problemahin ng iba, problemahin muna natin yung sarili natin. Basta ako, ang gusto kong maging presidente, si Kibuloy. Bakit? Dahil kapag maging presidente si Kibuloy, libre na ang Pokemon, libre na ang Nutriband. Mabuhay ang Pilipinas. Kaya wag na tayo mag-away. Yung mga taga-suporta ni Digong dyan, wag na tayo mag-away, wag na tayo magpadala dito sa dito sa drama ni Bongo. Ang iano na lang natin na presidente, si Kibuloy, para libre yung Pokemon. Para libre yung Pokemon. San pa kayo, mga kababayan? Kaya dapat, presidente na lang natin si Kibuloy para wala nang away. At Chuck, libre yung Pokemon. Ano pa? Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, tulungan tayo na may balik si Tatay Digong dito. Nako! Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam na, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika. Marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkaganon. Ikiusap po ako, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis. Dapat kasama siya, mga kababayan, di ba? Kasi siya yung tagabigay ng reward. Dapat kasama talaga siya kung tutuusin. Kasi siya yung tagabigay ng reward. Kung matatandaan nyo, may mga interview siya about to sa 1 million kapag 1 million kapag patay ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ko 500,000 kapag hindi, 500,000 ata kapag patay. 1 million kapag yung mga malalaking opisyales, mga kababayan. Tapos parang may 2.5 pa ata. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulilan tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dati, nung nasa kapangyarihan kayo, hindi kayo kumikilala ng Diyos. Ngayon, saka nyo lang naaalala ang Panginoon kapag kakailangan nyo ng tulong. At kapag nasa sitwasyon, nagipit kayo. Pero nung saganang-sagana kayo dati, at sunod-sunod, yung pagpapatumba ninyo ng mga kababayang Pilipino natin, hindi nyo iniisip ang Panginoon. Yan ang problema sa inyo. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, kung si Duterte, kung si Digong, ay madadala sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court, yun po ay kagustuhan ng Panginoon. Bakit, mga kababayan? Kasi hindi naman hahayaan ng Panginoon na madadala siya doon kung hindi niya destiny yun. Kaso ang problema, mga kababayan, na ando doon si dating Pangulong Duterte, ibig sabihin, kagustuhan ng Panginoon na harapin niya lahat ng kanyang mga ginawa na hindi maganda nung panahon na siya nasa kapangyarihan na naging overpower siya. Kumbaga sumobra. Yung paggamit niya ng kanyang kapangyarihan bilang presidente. Sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Kulang ba script? Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil doon sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo pa. Sa banyaga pa. Iyak! Alam niyo, sabi dito, may nurse doon sa ICC. Hindi nga daw po ibinibigay yung gamot. Yun po yung sabi ni Bongo na isinumbong sa kanya nitong si Mijaldea. hinahon lang kayo. Alam ko mahal niyo si Tatay Digong. Mahal natin si Tatay Digong. Magkaisa tayo lahat, mga kababayan ko. Alam niyo ngayon, daming naninira sa amin ni Pato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam niyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Bakit? Gusto nila kami hilain pababa. Nako! Gusto nila kami sirain. Ako naman po, hindi, sa totoo lang, Senator Bato, wala na kami sisirain sa inyo. Sirang-sira na din kayo. Yan ang katotohanan dyan, Senator Bato. Senator Bongo, wala na po kami sisirain po sa inyo. Kasi sirang-sira na po kayo. Kahit tanungin nyo ang sambayan ng Pilipino, sirang-sira na kayo sa mamamayan. Kaya hindi na namin kailangan pa na sirain kayo. Tsaka hindi naman namin intensyon na manira ng ibang tao. Ang sa amin, nakafocus lang kami sa kung ano yung drama at pinagsasasabi ninyo at kung ano yung isyong pinaggagawa ninyo. Doon lang kami nakafocus. Hindi sa personal na pagkatao ninyo. Wala kaming pakialam dyan. Di ba mga kababayan? So ngayon, kung pakiramdam ng iba na nilaglag ninyo si Tatay Digong, pakiramdam nila yon. Kung pakiramdam namin na inilaglag ni Senator Bato si Tatay Digong, amin na lang yon. Ano po, ganun lang kasimple. Anyway, pagpatuloy pa natin. buklatin nyo man ang, pag namatay ako, buklatin nyo ang katawan. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Si Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya. Makonsensya kayo. Grabing drama to. Para nyo kaming kinunan ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? 6 na buwan. Pagkakait mo yung medisina. Kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayon, alam na alam niya, nag-ano natin siya kamahal. Yung Pilipinas po, nangungulila. Dasal tayo. Duterte! Iyak! Duterte! 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 Ayan mga kababayan, hanggang dyan na lang ang kayang gawin nila. Huhupa din yan, yung mga rally-rally na mga yan, huhupa din yan mga kababayan. Walang makakatagal sa mga ganyang pagrarally, lalo na pagkakainitan ng panahon. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, kapag hindi na natutugunan yung pagpapakain dito sa mga taong pumupunta, wala, matatapos din yung rally nilang yan. Ano po, katulad dyan, noong mga rally nila dati, na kesyo pupunuin nila yung EDSA, mga kababayan, patatalsikin nila si PBBM, hanggang dyan na lang ang kaya nilang gawin. Kasi mga kababayan, alam naman po natin may mga trabaho din yung iba sa mga kababayan Pilipino natin. Especially, pera na lang kung bayad sila dyan araw-araw kapag nag-rally sila ng araw-araw. Ang problema nga mga kababayan, kung may mga trabaho yung iba, siyempre mas uunahin ng mga kababayan Pilipino natin yung trabaho nila kaysa makiisa dito po sa away politika sa ating bansa. Ang maganda lang kasi dyan mga kababayan, may idea pala itong si Batot, itong si Bongo, na kapag ka ng gulo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, babalik lang din sa kanila yung mga ginagawa nilang aksyon. Kaya nga dapat, doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, mag-isip po kayo ng maraming beses kung ano po yung gagawin ninyo, kung ano ang tatahakin ninyo. Pero sabi ko nga sa inyo, isa lang yung masasabi natin, kung ano man yung gagawin ninyo at nasa isip ninyo, nakaguluhan,
laban sa gobyerno, sana pag-isipan nyo na maraming beses.